So yun guys, meron tayo ditong tanggap na repair. Median na microwave oven. So yan, testing natin yan. Naglagay tayo yan ng tasa na may tubig. So may power yan, ayaw daw uminit. So try natin i-start. Antayin natin mga 30 seconds natin sinet yan, no. So antayin lang natin maubos yung timer. O yung time niya. So yun guys, nag-off na. Then, tingnan natin dyan, hindi yan uminit. So, napakalamig pa rin niya. So, yan, ibubuksan natin yan para ma-check natin yung parts. So, yun guys, nabuksan na natin. So, i-check natin yan isa-isa yung possible silang piyesa dyan. So, since may power yan, ayaw lang uminit. Ito, hindi na natin to kasi good naman yung fuse na yan. Pero pakita ko pa rin. Pakita ko pa rin na okay yan. So yan. Yan yung main fuse natin. Okay, buzzer. Tapos, bago tayo mag-proceed dito sa baba, discharge muna natin yung capacitor. Baka mayroon pang voltage. Ipesto ko lang yung camera. Pag-check tayo maayos. So, discharge muna to. Yan. Pagka-discharge, so, tanggalin natin yung isang terminal. Ito. Tapos, may high voltage fuse dito. Check natin yan kung good. So, yan muna. Yung primary yung secondary ng transformer. Yung may high voltage na yan. Kabilang dulo, to. Tapos yung kabilang dulo doon sa may terminal na pinagsusuksukan. So, yan, wala. Open. Open yan. Tingnan nyo yung tester, open. Walang buzzer. So, nung na-check natin dyan, kung hindi open yung secondary, isang test pa dito sa terminal, tapos isa sa body. Kasi yung dulo niya nasa body. Yan. So, makikita niya may reading yan. Ito. Hirap yung ating Yan. Terminal isa dito, tapos sa body. Yan 197 ohms. Ibig sabihin, hindi putol yung secondary natin. So, yung primary naman, hindi dito sa may una ng transformer. Dito. Tanggalin natin muna yung isang Yan, tanggal na yan. Then, check natin yung kanyang terminal. Ito ay primary. So, yan okay yung ating primary. So, hindi yan open. Pasunod natin i-check. So, okay na tayo sa transformer. Wala na tayong issue. Ito lang, high voltage, open. Capacitor, check natin. Capacitance test. Dapat yan ay 750 o 0.75 ang reading. So, yan 753 nanofarad. Everything good. Check din natin kung may shortage sa body. Yan. Wala. Ito rin natin. Wala. So, meron yung dito naman na kabila yung kanyang diode, high voltage. Isa sa high voltage terminal, tapos isa sa body. Dapat yan, walang reading. Ay, yan na pala natin. I-auto natin pala. Yan.
Yung high voltage dahil lang chinecheck natin. So yan, wala. Open dapat. Dapat walang reading yan. Kahit ba't ka rin mo. So wala. Good yung diode. Good yung capacitor. Walang short sa body. Ito naman. Yung magnetron. Tanggalin natin itong isa. Dapat yan ang reading yan ay mga natin. So yan. So hindi siya open. So try natin i-check kung kung may short sa body. So wala. Kabila. So wala. Sabihin walang short yung ating magnetron. Ito lang ang nagka-problema dito. High voltage. So tignan natin itong magnetron kung spark yung antena. Baklasin muna natin yun. So yan yung tamang pag-check isa-isa ng parts. Para ma-identify nyo kung anong parts yung may problema. Natin. Okay yung pinaka-antena niya. Okay. Walang spark. So, balik natin. Ayun, good yung ating magnetron. So, tignan natin yung mica plate kung kung okay. So, yun yung mica plate. So, merong tawag nito mancha. Meron siya mancha ng spark. So, papalitan natin yan. Possible is ito sa reason kung bakit na busted yung high voltage fuse natin. Ito. So, papalitan natin yan. Hanapan muna natin ng parts. Dumating na yung ating parts. Ito yung pamalit natin sa mica plate tsaka sa high voltage fuse. So, ito yung luma. Makikita nyo dyan, may spark yung mica. Tapos ito, busted yung fuse. So, testing natin to. Kakabit ko lang. Kapit na natin yung bagong mica plate, tsaka yung ating high voltage fuse. So, testing natin. Nagkanaw ako dito ng kape. Malamig. Painit natin. Natin kung okay na. So, at patayin na isa pang 30 seconds para mainit na mainit yung ating kape. Okay. Natin. Ayun. Init na. Nausok-usok na.
Ayan. So, okay na yung ating microwave oven. So, dito na lang. Salamat.